Alam niyo po ba kung ano ito? Kung alam niyo na kung ano ito, i-comment po down below sa comment section. Ang pag-uusapan po natin today is isa sa mga rule dito sa Japan. Kung ikaw po ay isang new driver na katulad ko. Ang tawag po dito is Hajimete, Shoshinsha, or Wakaba Mark. So kung driver po kayo dito sa Japan, bagong kuha ang lisensya, ito po ay mandatory na ilagay sa front and rear ng inyong sasakyan. And share ko lang yung story ko today about dito po sa mark na to. Kasi next month, pwedeng hindi ko na po siya gamitin. Bakit hindi ko na po siya pwedeng gamitin? Kasi isang taon po ito na dapat nakalagay sa inyong sasakyang ginagamit habang nagde-drive po kayo dito sa Japan. Kaya po ako mag-share ng information today kasi po mandatory ito sa loob ng isang taon. So kapag nasita po kayo ng pulis na hajimete driver po pala kayo or new driver po pala kayo dahil bago ang inyong lisensya, tapos wala po kayong mark na ito sa harap at saka sa likod ng sasakyan, magkakaroon po kayo ng multa, 4,000 yen at demerit point. Magkakaroon po ng +1 sa inyong lisensya. Ilalagay ko po sa screen yung pangalan ng violation. Naka-Japanese po yan. Pero ang tawag po yan, kung i-English ko, is violation of, sandali, babasahin ko. The obligation to display the beginner driver mark. Pero alam nyo ba, pwede ko pa rin po itong gamitin kahit nalagpas ng 1 year. And hindi po siya magiging violation kung gumagamit ako nito. May mga reasons din po kung bakit pwede nyo pa siyang gamitin kahit nalagpas ng 1 year. Example, katulad ko po, ang dinadrive ko po everyday to day is maliit na sasakyan. Pwedeng maging isang reason is hindi po pa kasi kayo komportableng mag-drive kung ibang sasakyan yung gagamitin ninyo. So example, yung maliit na sasakyan na K-car ko ngayon is hindi ko siya gagamitin na. Gagamit ako ng isang white plate car and van katulad ng Velfire, maglalagay pa rin po ako ng sticker na to sa harap at saka sa likod. Ang magiging dahilan ko kapag sinita ako ng pulis kasi medyo ninenervyos pa akong i-drive yung malaking sasakyan or yung white plate na sasakyan dito sa Japan. Hindi pa ako confident i-drive yung malaking sasakyan. Medyo may nervyos pa. Pangalawang reason, kunyari, tagal kayo nagstay sa Pilipinas, mga ilang months or ilang taon, tapos bumalik kayo dito sa Japan. Pwede nyo pang ulit na gamitin yan, kahit na veteran driver na po kayo. Kasi hindi po maiiwasan minsan na sa Pilipinas kayo mag-drive, iba po kasi yung setting ng sasakyan doon, and dito iba din yung setting ng sasakyan, diba? Yung upuan ng driver seat. So baka malito kayo, tapos hindi kayo confident ulit mag-drive dito ulit sa Japan, so pwede nyo pa rin pong gamitin itong mark na ito. Maglagay lang po sa harap and sa likod ng sasakyan. And alam nyo ba, walang ganito sa Pilipinas. Hindi po tayo mandatory or hindi siya rule sa Pilipinas na maglagay po kayo ng ganito kapag bagong driver kayo. Isang sign na nasa Japan kayo nagde-drive kapag merong ganito yung sasakyan ninyo. So kahit lagpas na 1 taon, gusto niyo lang gawin siyang display sa sasakyan, pwede niyo pa rin pong gamitin. Hindi na po siya magiging hajimete, shoshinsha, or wakaba mark. Magiging courtesy mark na lang po siya. Courtesy or voluntary mark. Kasi parang display na lang siya ganun. Ito, nabibili ko lang po sa Daiso. 100 yen Daiso. And tip lang, ayan, kasi baka sakaling liparin ng hangin. Dalawang ganito po yung binibili ko. 2 magnet na nakalagay ngayon sa harapan ng sasakyan ko. Isang magnet, ito, pangalawa kasi to. So 2 magnet yung binili ko. Yung isang magnet, nilagay ko sa harapan ng sasakyan. Tapos isang sticker na nakadikit po talaga. Hindi matatanggal, nasa likod ng sasakyan. So kung sakaling nasita kayo ng pulis, kasi yung nasa harapan is nawala, nilipad ng hangin. Ang mangyayari po, iwa-warning lang po nila kayo. Tapos, sasabihin nila sa inyo na maglagay po kayo, palitan nyo po yung nalipad ng hangin. Sasabihan lang kayo na pakilagyan ulit ng harapan ha. Pero again, walang multa and walang violation plus point. Warning lang. Magiging violation lang siya at magkakaroon ka lang ng multa again kapag harap at likod is wala. So yun lang po yung aking ma-share today about this Wakaba mark, Hajimete Shoshinsha mark. Kung kayo po is bagong driver dito sa Japan or kahit veteranong driver na po kayo dito sa Japan. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Sa next video po ulit.